2 buwan pa lang ako dito at pinaalis na ako. Oh, tingnan mo, may abiso ng pagpapaalis. Sinubukan kong magtayo ng car dealership sa maliit na budget. Pwede ba magbukas ng car dealership sa ilalim ng $5,000? Nasa likod ko ang shop na inaasahang bahala sa lahat. Pero wala pang 2 buwan, pinaalis na ako. Isa itong matinding bangungot. Sobrang laki na ng nailaan ko dito sa shop na to. Pera, oras, lahat. Pero sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo ang magandang bahagi. Ang bago kong shop na medyo mas mahal. Dadali natin ang mga kotse natin doon. Ipapakita ko sa inyo kung nasaan na ako ngayon. Ako si Flying Wheels. Ito ang pagsisimula ng car dealership sa maliit na budget. Tara, simulan na natin. Baka naalala nyo pa ang Ford Explorer na Pooh Brown, dapat mabenta na yon na yung araw. Patikim ito para sa darating na Z3 video. May bangka kaming nire-restore dito, 1, 2, 3 at 4 ang dapat na parking spot para sa aking car dealership. Baka natatandaan mo pa ang Escalade, yung chop-top kong Cadillac Escalade. Sa sharing ito, 3 o 4 na video na ang nagawa namin. Gusto ko magsimula ng car dealership, kumuha ng dealer's license at dealer plates at makakuha ng access sa mga auction sa buong bansa. Pinakamaliit na budget lang. Itong shop, $5 lahat. Hinati ko sa isang tao, $500 kada buwan para sa unit na ito para makapagsimula ng car dealership. Walang mas magandang deal na nahanap, may kapalit at kondisyon at ngayon ako rin ang napuruhan nito. Kung nakita mo sa parang unang o pangalawang video, ipinakita ko sa iyo na itong shop na ito ay parang minamana ko. Pero may mga lumang piyesa ng Honda at mga floor mat at mga steering column at exhaust at sobrang daming kalat dito sa unit na ito. Sobrang daming sumasakop ng espasyo, umaabot pa hanggang likod. May mga ulo ng makina, alternator at instrument cluster dito. Ang plano ko para sa bago kong shop ay tulungan ang dating may-ari maibenta lahat ng gamit at unti-unting lumipat dito sa unit na ito. Isa siyang mas nakatatandang Gino at ayokong ilantad ang negosyo ng iba sa publiko. Pero ang plano talaga ay gusto na niyang magretiro at ako naman ang papalit habang tinutulungan ko siyang maibenta lahat ng mga piyesa ng Honda. Pero matapos kong gumawa ng mga video at sumagot sa daan-daang Honda enthusiasts, nagbago siya ng isip. Hindi pa siya handang bumitaw, kaya ngayon tabla pa rin kami pero mukhang titinde pa ito. Yung kasosyo na may-ari ng garahe ang may-ari ng lahat ng piyesa dito at wala siya rito ng 1 buwan. Kaya kahit na may mga taong interesado na bilhin lahat ng mga piyesa ng Honda na ito, lahat ng mga piyesa ng Honda na ito, wala siya dito para makipagkita sa kanila. Kaya marami pa kaming piyesa ng Honda. May isang kotse ako sa garahe at wala ng espasyo. Wala sa mga ito ang akin, wala rin doon ang akin, at wala talagang mapaglalagyan kahit saan. Pero yan dyan ay akin, at yan ding dyan ay akin. Sumakay kami sa ilang boat float, kaya partner kami sa pagbabagong ito. Gayunpaman, kailangan mag-usap ang mga partner, kailangan magpakita ng respeto sa isa't isa, at kailangan matutong magtrabaho ng magkasama ang mga partner. Kaya kahit sinusubukan kong magpakita ng respeto sa mga gamit na hindi akin, at sa workbench na puno ng piyesa na hindi akin, hindi pa rin ito sapat. Yung gamit ko sa garahe na sinishare ko ay nakaharang ngayon. Ang pagbabayad para sa isang shop bawat buwan na hindi naman kumikita ay talagang magastos. Kaya yung dating umuupa, gusto akong isama para hati sa renta, gastos, problema at pasanin. Mas madali sanang lahat. 2 buwan na kami rito, may karatulan na ako, rehistrado na ang negosyo ko at naisumiti ko na ang lisensya ko bilang dealer. Ang layo na ng narating ko sa proseso ng pagpapatayo ng dealership ko dito sa lokasyong ito. At nung nakaraang linggo lang, nakatanggap ako ng text na nagsasabing, "Hoy, hindi ito umuubra, kailangan mong umalis agad." Bakit? Dahil hindi marunong magbahagi ang mga tao. Kasosyo ako, hati kami ng 50-50 sa unit na ito. Sinisikap kong maging magalang at makipag-usap, kaya mahalaga talaga ang komunikasyon. Kung may mga pagbabagong hindi mo gusto, sabihin mo agad. Walang magbabago kung hindi nila alam ang kailangan baguhin. Imbis na sabihin, "Craig, umalis ka na. Ang tagalan ng Escalade mo sa garahe at laging nakaharang." Pwede naman yan tanungin, Craig, okay lang bang ilipat ko yung Escalade mo? Oo, kasi nasa sahig ng driver side ang susi, kaya pwede mo itong ilipat kahit kailan. Pero hindi naman yun ang nangyari. Siguro matagal na talaga dito ang proyekto kong bangka. Kahit na may 1, 2, pangatlo at pang-4 na Honda Element na kakakaalis lang, matagal na talagang nandito ang mga to. Sirang kotse, sirang kotse, sirang kotse, puro sirang kotse kahit saan. Yung dalawa ko, naghihintay sa pila para maayos, may benta o mapagawa, nasa 2 spot na para sa akin. Basta nasa gitna lang ako ng 2 linya ngayon, ayos na.
Ganito, may sasabihin ako sa'yo. Meron akong ilang komersyal na ari-arian at talagang masikip ang parking. Lalo na sa Florida, sobrang sikip talaga ng parking doon. Kanya-kanya na talaga, lalo na kung may karanasan ka sa pagmamay-ari ng tindahang tulad dito. Alam ko na kapag may bakanteng parking, agad-agad yung kukunin ng iba. May mga kalat sila, mga gamit nila at mga proyekto nila. Pero ako, bawal mag-park dito kahit sandali para hindi maagaw ng iba ang pwesto. Tulad ng natutunan sa preschool at kindergarten, kailangan mong magbahagi. Ayokong magdulot ng problema sa kahit sino, ayokong makasakit ng damdamin ng iba, pero gusto ko ring magbahagi. Magkahati tayo rito, patas, 50-50. Wala akong gustong ilagay dito, ayokong kumuha ng kahit anong espasyo dito. Ang ideya ay bigyan sila ng oras at tulungan silang mag-alis ng lahat para balang araw akin na ito. Pero kung pinapanood mo ang mga video ko, madalas akong gumalaw kahit dito sa video na to, lipat ako ng lipat sa bawat clip, mabilis akong gumalaw. Naiparehistro ko na ang negosyo ko, nakuha ko na ang sales tax ID ko, nakuha ko na ang EIN ko, nakuha ko na ang mga decal ko, naisumit ko na ang lisensya ko. Handa na ang lahat para magsimula. Kaya nung nalaman niya kung gaano ako kabilis kumilos, talagang mainis siya sa akin at literal niyang sinabi, "Craig, grabe, ang bilis mong kumilos." Sinabi ko naman sa iyo ang mga plano ko. Lagi akong tapat at mahalagang pagiging bukas at komunikasyon. Dapat alam ng lahat ang mangyayari pag pumasok sa partnership. Sabi ko, kukuha ako ng dealer's license at magnenegosyo. Sabi niya, akala ko hindi agad mangyayari. May 3 akong anak, may mortgage ako, may buhay ako, may bahay ako, at ang dami kong bayarin. Hindi ko lang ito sideline. Sa bakanteng oras ko, natatapos ko ang dapat gawin kaya maayos ang buhay ko. Mas mabilis akong kumilos kaysa sa kanya kaya hindi gumana. Hindi rin ako pumirma ng kontrata sa paupahan, nakasalanan ko rin. Wala siyang kontrata sa paupahan, buwan-buwan lang dito. Nang humingi ako ng kontrata para sa dealer application ko, sabi niya, hindi pa ako handa dyan. Sa palagay ko, panahon na para mag-move on ka. 2 buwan at libu-libong dolyar na rin ang na-invest ko rito. Pinag-uusapan natin dito ay mga $2,000, dagdag pa ang ilang buwang renta, kaya sinusubukan kong manatili sa ilalim ng $5,000 na budget. Malalampasan natin yan dahil lang sa nasayang na oras. Alam ko na at paulit-ulit ko nang natutunan ang leksyong ito. Minsan, ang paghahanap ng murang paraan para gawin ito ang nagiging pinakamahal na paraan. Ngayon, nasayang ko na ang 2 buwan ng oras ko at libu-libong dolyar ko. Oh, sandali muna tayo dyan at bibigyan ko kayo ng update tungkol sa Bronco ko. May bago na tayong plugs, wires, coils, fuel lines, brake lines, preno at ikakabit na ang tambucho. Malapit na. Ang Bronco natin ay tatakbo na ulit. Malapit na. Magkakaroon tayo ng panibagong video tungkol dyan. Samantala, inaayos din na yon ang Coyote Mustang ko na 6-speed 5-liter V8 na may halos 500 horsepower. Nagkabit kami ng coil-over suspension at full exhaust mula sa headers hanggang likod na may exhaust cutouts. Siguradong kamangha-mangha ang kotse na ito. Maglalagay kami ng bagong gulong at ibabalik ito sa dating sigla. Di pa ako sigurado kung gagawin ko itong drift car o ibebenta para kumita. Ibig kong sabihin, kung may drift car ako, hindi na naman ako nagda-drift na yon. Mantatambay lang yan, pero sobrang saya pa rin. At nabili ko itong kotse ng mga $4,000 lang. Heto ang dati kong coilovers at springs na pinalitan na pala ng lahat ng Flash Shark parts ko. Wow! Tingnan mo sa loob, yung makinang na bagay na yon, ewan ko kung napapansin mo. Nakabit ko na ang mga bagong headers at coilovers sa magkabilang side. Gagawin ko itong hiwalay na video. At oo, kung sisilipin ko sa loob, nakakabit na ang Flash Shark coilovers ko. Kaya ito na ang buong setup. May coilover sa harap, rear suspension, headers papuntang exhaust at cutouts hanggang mufflers. Gusto ko na exhaust cutouts dahil gusto ko tunog ng Coyote kapag bukas exhaust. Pero nakakainis din yon palagi. Ilalabas ko na ang Escalade dito. Siguro ito na ang paborito kong sasakyan na pagmamay-ari ko at mas matagal ko na rin itong pagmamay-ari kaysa sa iba ko pang sasakyan. Dadalhin natin ito sa bago kong shop kung saan opisyal magsisimula ang Flying Wheels Auto Sales. Makikikita mo ang kakaibang kwento sa video na ito. May babaeng naghihintay ng Uber sa dulo ng gusali. Buntis siya, may karga siyang sanggol na may espesyal na pangangailangan sa balakang at isa pang bata sa car seat. Pumunta siya dito para bilhin ang bagay na ito, pero wala akong papeles ng pagmamay-ari para dito. Dahil kasama ito sa pagbili ko ng isang bahay na na-foreclose na binili ko sa auction. Bumili ako ng bahay sa auction kasama ang lahat ng naiwan doon. Iniwan ang sasakyang ito ron. Tinanong ni Logan kung pwede na lang naming itapon ang sasakyang ito, kadire at bros. Pero dahil may dumpster, kailangan naming itapon lahat agad. Baka may makitang kayamanan. Ipakita mo sa akin kung anong nakuha mo ron. Literal na buhok lang, isang bag ng buhok.
Magandang paliwanag ito kung ano ang hitsura ng bahay. Bawat pulgada ng sasakyan na ito, gaya ng bahay, ay punong-puno ng gamit, kalat, bag at kahon. Itapon mo na yung floor mat, ang dumi na. Kaya inilista ko ito para ibenta, walang titulo, binebenta bilang pyesa, parang hindi na talaga ito may rehistro. May nag-message sa marketplace, sabi darating siya ng alas 2 pero ngayon alas 3:30 na. Hindi sila dumating. Tinanong nila kung may malapit na PNC Bank. Sabi ko meron, pero dumating sila pagkatapos magsara ang PNC Bank. Siya, dumating siyang buntis sakay ng Uber. Ibinaba siya ng Uber sa isang industrial park na medyo kahina-hinala. Sabi niya, paano ako kukuha ng titulo? Sabi ko, wala akong alam at walang titulo sa sasakyang ito. Iniwan lang ito. Ibinibenta ko ito para sa pyesa, scrap o kung anumang maisip ng bibili, sabi niya. Hindi ko alam ang gagawin at sabi ko, hindi ko rin alam ang dapat mong gawin. Kaya nag-google kami kung paano kumuha ng titulo ng magkasama. Hindi ko iiwan ang buntis na may anak sa ganitong sitwasyon, pero siya rin ang nagdala sa sarili niya dito. Pumunta siya dito para humingi ng titulo at magtanong kung paano ito irehistro. Gumasto siya ng $100. Nakatira siya ng mahigit 1 oras ang layo. $100 ang ginastos niya para makarating dito. Inaakala kong single mom siya kasi wala namang lalaking kasama. Hindi niya binili dahil wala siyang pera at hindi alam paano makuha ang titulo. At gagastos siya ulit ng $100 para bumiyahe ng 1 oras palayo at naghihintay siya ngayon ng Uber. At mukhang wala naman siya noon. Sa totoo lang, mukha silang walang tirahan. Masama ang pakiramdam ko kahit hindi ko naman ginusto mapasok sa ganitong kakaibang sitwasyon. Ganyan talaga ang katotohanan sa pagbebenta ng murang sasakyan. Tulad ng mga taong nakakasalamuha at nakakausap ko, sinusubukan kong maawa at tumulong sa kanila. Inaalok ko sila halimbawa na maupo sa isang kotse na may aircon o sa loob ng garahe hanggang dumating ang Uber. Pwede ko ba silang ihatid sa Wawa sa may unahan? Lahat ng yan ay naglalagay ng malaking responsibilidad sa akin, lalo na kung may sanggol at bata at isasakay ko sila sa kotse ko. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa ganung sitwasyon. Pero sinusubukan ko lang maging magalang at matulungin sa isang single mom, buntis na babae. Grabe, hanggang ngayon weird pa rin yon, kaya nagulat ako. Pinaka-weird na sitwasyon ko talaga yon. Murang kotse, ganyan talagang nangyayari. Sige, pero gusto ko talaga tong sasakyan na to. Tinanggal ko yung roll bar. Ayoko talaga ng roll bar, mas gusto ko siya na wala yung roll bar. Dadalhin natin ang Escalade at ang bangka sa bago nating shop. Ipapakita ko sa inyo ang bagong shop at pag-uusapan natin ang mga detalye tungkol sa bagong shop. Magkano na ang nagastos? Nasaan na tayo ngayon? Gaano pa katagal bago matapos? At gaano nakalaki ang puhunan natin dito? Gaano nakatagal ang inaabot? Magkano nang nagagastos ko hanggang ngayon? Para ipakita kung gaano kalaki ang espasyong nasa ko sa derahe na ito. Nandito ang Escalade ko. Nandito rin ang Jeep Wrangler ko. Parang ewan ko, may piraso pa ng bubong. At nandyan din ang floor jack ko sa ilalim ng Escalade. Nilabas ko lahat ng gamit ko dito sa shop. 1, 2, 3, 4, ganon kalaki ang inuukupa kong espasyo. Sobrang dami talaga. Sinabi sa akin na sobra na. Masyadong maraming gamit dito. Hindi ko kaya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Sana alam ko lang noon. Sinubukan ko talaga maging tapat at direkta dahil ayokong mangyari ito, pero nangyari pa rin kahit anong gawin ko. Napahamak ako pero balewala lang sa kanya at nakalibre pa siya ng 2 buwang renta. Gustong gusto ko ang truck na to pero ang weird ng sitwasyon. Nandito pa rin sila, naghihintay ng Uber o Lyft o kung anuman. 70 degrees pa naman sa labas. Ayos ka lang ba? Tinitingnan ko kung may parating ka ng masasakyan. Sige, gusto mo ba ng inumin o kahit ano? Hindi, ayos lang. Sige, paalam. Ang weird. Hindi ako komportable na iwan ang isang single mom na may 3 anak sa gilid ng kalsada. Wala akong masabi. Sige, kakalimutan ko na lang at magpapatuloy. Tingnan mo tirahan ko. Kaya magpapalipat-lipat ako ng kwento sa video na to. Ang nakikita mo ngayon ay isang industrial park. Ito ay isang industrial park na may gate at bakod. Hindi ito kwalipikado para sa dealer's license dahil ito ay may bakod at gate, kailangan may pampublikong access. Nagsimula ako sa Orlando at nakuha ko ang dealer's license gamit ang 2 unit na ito. Kwalipikado ito para sa dealer's license dahil may sapat na espasyo para sa opisina. Kaya literal na walang pader dito, nilagyan ko lang ng tape ang isang 10 by 10 area, naglagay ako ng mesa doon, yun na ang opisina ko. Yung natira ay naging show space, storage space na pwede kong ipakita na parang showroom at dahil walang gate, bukas ito sa publiko. Kaya naging kwalipikado ito. Pinakamura na rin yon na nabayaran ko. Sa tingin ko, mga 383 kada buwan, yun noong 2007 o 2008, kaya halos presyo na ng 2 unit. Ganon ko rin nakuha ang lisensya ko bilang dealer dati. Sa susunod nating pupuntahan, pareho lang din ang konsepto.
Dito ko lang iniimbak ang mga sasakyan at nitong isang araw ay naibenta ko ang golf cart ko mula sa unit na ito. Nagbebenta ako ng mga golf cart. Di kailangan ng titulo. Dumarating ang mga tao, bumibili, umaalis at masaya. Sobrang dali at simple. Dito ko rin itinago ang Escalade bago pa ako nagkaroon ng isa pang shop na pinanggalingan natin. Kaya pansamantalang imbakan ko ito ng mga sasakyan. Dahil walang paradaan ng trailer sa Florida, nagbabayad ako ng 1 o 2 pwesto para maparada ang truck at trailer ko. Sa kasamaang palad, kahit pinadetail ko ang truck, makikita mo pa ring bumabagsak ang mga acorn. Parang may malagkit na hindi ko alam kung ano, pero ramdam ko ang texture sa buong truck ko. Kakapadetail ko lang ito nang iparada ko dito, kita mo ang bubong. Kaya hindi madali ang trabahong to, yung sinusubukan kong gawin ay hindi simple at totoo namang magastos talaga. Karaniwan, ang shortcut ay nauuwi sa mas mahabang daan kaya mag-ingat. Mahigit 1 taon na akong nagbabayad ng storage sa 2 pwesto dahil kailangan ko yung truck at trailer pang transport ng gamit. Kaya basta mas malaki kinikita ako sa 2 kaysa storage, sulit pa rin. Pero tingnan mo to. Tingnan mo ang ibabaw ng gulong, tatakbo na ang butike. Sana walang maging sira dahil dyan. Bago ko pa nakuha ang isa pang shop, dito rin ako dati nagtatrabaho. Walang kuryente talaga, kaya dahil wala akong kuryente, ito ang ginagamit ko. Meron akong ilan sa mga ganitong bagay. Ito ang Blue Eddy portable power plug ko. May mga saksakan nitong USB-C, USB charger at DC para sa output at input. Tatagal ito ng ilang araw at mananatiling may ilaw at kuryente. Para sa akin at ito ang maliit ko, ito ang Elite 200 ko, mabigat ito. Pero dadalhin ko rin ito sa bago kong shop. Dahil hindi pa ako tumatawag sa kumpanya ng kuryente, wala pa akong kuryente doon. Sa likod ng pinto numero 2, may bagay akong matagal nang di nakikita. Magandang malaman na nandito pa rin siya. Ito ang aking 1984 Honda CB 125. Nakuha ko yan noong kaarawan ko, ang una kong kaarawan. Kakasabi ko lang kung ilang taon na ako. May 979 na orihinal na milya ito. Pero ito talaga ang mahal ko. Ito ang baby ko. Ito ay isang 1994 Dodge Viper RT10 na may mga 9,600 na milya. Hindi ko na ito na ilalabas sa loob ng ilang buwan, kaya sobrang nalulungkot ako. Isa pang problema, nakatingga na lang ito ngayon. Nung una kong itinabi ang kotse, mura pa ang renta. Pag $150 lang bawat buwan. Ngayon, dahil sa carbon dollar sale, wala na yung mga mababang presyong panimula. $270 na kada buwan ang renta para sa unit na ito. Kaya nagbabayad ako ng $270 kada buwan para lang itabi ang kotse na hindi ko naman ginagamit. Magkano yon? 2,700. Diyos ko, kada 10 buwan, dagdagan mo pa ng 5, halos $3,300 taon-taon. Nagbabayad ako para itago ang hindi ko ginagamit na kotse. Parang hulog na rin yon. Pare, akin ang kotse na to at nagbabayad pa rin ako parang hulog para maitago. Parang New Hampshire ang Florida noon, parang walang katapos ang storage space. Pero paglipat ko rito, naging siksikan na ang lahat. Minsan, nagdadalawang isip akong ibahagi lahat ng diskarte at sikreto. Pero at minsan nag-aalala rin ako na, "Uy Craig, inilalantad mo lahat, baka may dumaan at nakawin ng Viper mo." Pero nakalak naman ito. Nasa akin ang mga susi at may sariling security camera sa bawat unit pati sa pasilidad. Kaya kampante ako. Maglalagay din ako ng mga camera sa bago kong shop sa lalong madaling panahon. Kaya pupunta tayo roon ngayon. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang itsura nito, kung saan ito matatagpuan at kung ano ang gagawin natin dito, pati na rin kung magkano ang magagastos ko. Maligayang pagdating sa bagong flying wheels. Mayroon tayong pasukan, may overhead door at may mga parking space para sa dalawa. Sa kasamaang palad, tingnan natin kung ano ang itsura sa loob ng lugar na ito habang pumapasok tayo. Makikita mo, ewan ko, siguro 1, 2, 3, 4 na kotse ang kasya dito sa loob. Ilalagay ko ang toolbox ko sa likod na sulok, tapos pwede ko ring gawing opisina at may storage sa itaas. Ito na ang bagong flying wheels. Pwede tayong kumuha ng mas malaki o mas maganda, pero tipid muna tayo. Habang nililibot ko ang parking lot ko, may espasyo tayo. Ito ang espasyo ko, kaya pipinturahan natin ang mga pader. Meron tayong house fan, ewan ko, meron tayong ventilation fan. May storage ako na talagang malaki. Mahirap ang storage dito sa Florida. At pagkatapos, mayroon tayong opisina. Kaya maglalagay ako ng drywall, maglalagay ng ilaw, maglalagay ng mesa dito, at magkakaroon tayo ng opisina. Magkakaroon tayo ng kuryente at compressor dito sa likod. Ilalagay ko rin ang mga gamit ko dito. Dito ang shop ko. Maglalagay tayo ng lift dito at pwede na nating ayusin ang mga kotse. Ipinakita ko rin sa iyo ang storage unit kung saan ako nagsimula. Nagsimula ako sa Orlando sa pinakaumpisa nung wala pa akong pera, kaya nakita mo ang itsura ng mga storage unit.
Tapos, nung nagsimula ulit ako sa New Hampshire, sa Flying Wheels nung 2010, kumuha ako ng unit na katulad nito, 12 square feet, kasama na ang opisina, at $750 kada buwan ang bayad. 15 taon na ang nakalipas. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na nasabi ko yon. Hindi ko nga namalayan na 15, halos 16 na taon na pala ang nakalipas. Grabe naman. Ganito halos ang itsura ng orihinal kong Flying Wheels sa New Hampshire noon. At magsisimula tayo ulit mula sa simula. Oh, tingnan mo, sinong nandito? Kamusta mga kaibigan? Welcome sa startup kong car dealership video. Naalala mo to, Brady? Oo, naalala ko, pinutol natin yun. Ikaw ang tumulong doon. Oo, ginawa natin yun. Oo, ito ang bagong tindahan. Dito ka magkakaroon ng unang trabaho mo at ikaw rin. Ito na yon. Ang ganda nito. Oh, para ito sa one-man show. Siguro kukuha ako ng isang katuwang. Sapat na yon. Isang katuwang lang. Oo, kukuha ako ng isang katuwang para tumulong dito. Diyan ko ilalagay ang mga gamit ko sa Pasko. Huwag mo nang isipin at huwag mong ilagay dyan ang mga gamit mo sa Pasko. Oo, opisina ko to o magiging opisina ko. Hangganan ng teritoryo. Maglagay ng artificial grass, bagay sa indoor soccer. Paano kung lagyan natin ng epoxy? Oo, malamang yun ang gagawin ko. Lalagyan ng epoxy tapos magpapalagay ng leaf dito. Nirerentahan mo ito, di ba? Oo. Hanggang sa ibenta niya sa akin ang buong complex, ayos lang. Kaya kung titingnan mo, parang di kasyang 2 SUV dito. Kaya masikip ito at mahirap din magmaniobra sa ganitong anggulo. Ang magsimula mula sa simula na may limitadong budget ay hindi madali. Pero ganito kami nagsimula nung una at ganito ko rin sisimulan sa pangalawang pagkakataon. Gusto ko lang dahan-dahan at maingat na paglago. Ayoko mag-invest na malaking pera sa Flying Wheels kahit kaya ko kasi hindi ko kailangan at ayoko. May iba pa akong negosyo na kailangang asikasuhin at parte ng video na ito. Ipapakita ko sa'yo, hindi pa ito tapos. Marami pa kaming ipapakita sa'yo tungkol sa mga nangyayari behind the scenes sa Flying Wheels at lahat ng iba pa naming proyekto. Sige, balik tayo sa gitnang shop ko na pinaalisan ako at meron pang kaunti. Narito ang ilang magagandang bagay tungkol dito. Sinabi ko sa iyo na ilang buwan din ang approval at iba pang proseso sa dati kong shop, itong isa. May sign maker dito sa complex, handa na ang sign para sa salamin ko at sa kalsada. Naipasa ko na ang aplikasyon ko sa munisipyo para sa auto license at naaprubahan nila ito sa loob ng 1 linggo. Ngayon, kailangan ko nang kumuha ng surety bond at insurance na siya ko namang susunod na aasikasuhin. Pwedeng ipadala ang lisensya dito, palitan ng business address ko sa state at isumite ang lisensya. Ayos na tayo ngayon, kaya nandito ulit tayo sa shop na sana'y magiging akin kung saan ako pinatalsik. At habang paalis ang asawa ko, nabanggit niya ito. Sabi niya, alam mo, medyo kadiri ang lugar na ito. Hindi ko alam ang mararamdaman ko kung pupunta ako dito para tumingin ng kotse na binibenta. Sa tingin ko, tama siya mula sa pananaw ng babae. Puno ito ng mga literal na sirang kotse, sunod-sunod na mga sirang kotse, sirang gulong, at mga sirang pyesa. Sa totoo lang, talagang nakakahiya at kadiri ang lugar na to. Pinasok ko to kasi $500 lang kada buwan, kaya kung tipid, wala na akong maisip na mas okay na lugar. Ibig kong sabihin, may ilang parking sa labas, may parking din sa loob, may garahe pa akong pwedeng pagtrabahuan ng mga kotse, lahat ng iyon sa halagang $500. Ang ayos na nito. Pero kung titingnan mo sa pananaw ng mamimili, parang ang kalat dito, may mga gulong dito, may washing machine, at may shopping cart pa. Parang may taong walang tirahan na siguro nakatira sa likod. Hindi talaga ito kaakit-akit para sa sinumang gustong pumunta at bumili ng kotse. Anong klaseng impresyon ang ibinibigay ko? Tinatangka akong bigyang katwiran ang sarili ko ngayon, pinapaliwanag kung bakit ako nag-iiwan ng mga kalat kung saan-saan. Sa totoo lang, umaasa akong daan-daan kung makuha ang unit, hindi tataboy ang kahit sino at hayaan ang partner maglaan ng oras, tulungan at suportahan siya. Sa huli, gusto kong mapasakin ang buong unit na yon. Mahirap maghanap ng unit, kaya masaya ako at may pwesto at unit na ako. Siguro bibilhin ko ang mga gamit niya mula sa kanya, pati ilang kagamitan niya. Tingnan mo to, puro kalat lang. Kalat na kalat kahit saan. Ano sa tingin nyo kung dito tayo maghanap ng second hand na kotse? Baka di maganda, pero pag nasa loob na ako ng unit sa ganitong gusali, gusto ko bilhin buong building. Gusto ko ang pagmamay-ari ko sa New Hampshire at gusto ko pang magkaroon ng mas marami pang ganyan. Gusto ko ng industrial, commercial, flex space, sana naging oportunidad yon para makalipat, makilala ang may-ari at magkaroon ng magandang relasyon. At pagkatapos, kapag siya ay tapos na, handa nang magretiro, baka pagkakataon ko na para ako nang pumalit. Ganon ang nangyari sa shop ko sa Hampstead at gusto ko sanang maging mga paupahan kong shop yon. Nung nagsisimula pa ako sa car dealership,
pumunta ako dito sa isa sa mga unang video ko. Nakilala ko noon ang lalaking ito, mabait at matulungin siya. Dito rin, maraming binibentang kotse. May frontline ito, kaya kita agad ng mga tao sa kalsada ang mga unit. Pinakita ko pa ito sa video ko. Best price used cars yon, kita mo. Nakasulat sa karatula ron na dealer. Kaibigan ko yan. Bigla na lang siyang pumanaw, basta na lang namatay mga isang buwan na ang nakalipas. Agad din nakuha ng iba ang mga tindahan, bagong linis pa. Parang buong buhay niya ay nandoon, tapos sa loob lang ng isang buwan, nawala na ang lahat ng yon. Nakakabigla isipin na lahat ng pinaghirapan mo sa buhay, isang buwan lang, biglang mawawala. Ang hirap paniwalaan. Nang mabalitan kong pumanaw na siya, agad nakuha ang tindahan niya. Ayoko ring basta pumasok dito, hindi ko talaga alam. Ito ay isang video na ako lang ang nagsasalita. Pasensya na, ang dami kong sinasabi, sobra na yata. Nakakalukot lang na wala na siya. Lahat ng pinaghirapan niya. Pagkalipas lang ng 30 araw, nawala na rin. Kinabukasan na. May darating na kukuha ng Ford Explorer sa halagang $650, ibebenta ko ito bilang pyesa. Kailangan ko lang ng espasyo dito dahil bawal mag-iwan ng kotse. Ilalabas na rin natin ang Z3 sa ilang araw. Ililipat ko na sa bago kong shop, sana maalis na rin ang Explorer. Wala na ang Escalade, kaya bangka at ilang gamit na lang ang matitira. Para sa mga nagtatanong, nabenta ko yung Explorer ng $650. Sa madaling salita, binenta ko ito gaya ng nakalagay sa bill of sale. Umaandar pa, pero binebenta bilang pyesa o para sa mga pyesa. Walang titulo, as is, walang warranty o garantiya na ipinahayag o ipinahiwatig, walang titulo at hindi kailanman makakaroon ng titulo na ibibigay. Inabandon ng sasakyan nito na iniwan sa property na may pasalitang pahintulot ng dating may-ari para itago o ibenta. Kumpleto at pirmado ang mga detalye. At pinaandar niya ito palayo. Ibinenta ko ito para sa mga pyesa at nilagyan niya ng parang sulat kamay na pansamantalang plaka. Ganyan talaga sa murang sasakyan. Ganyan ang nangyayari sa murang sasakyan. Kaya ilang buwan ko na kayong tinutokso kasi hindi ko pa ito nagagalaw. At abala kami sa proseso ng dealership at paglilipat mula sa narematang bahay. Sayang ang oras, kaya dapat andar na to. Tingnan natin kung gagana. Iikot ang susi. Agad na umandar. Sobrang kinis parang mantikilya at ito ay manual, Gen Z anti-theft device. Ibalik natin sa shop ko. Tingnan kung kasya sa Escalade Garage. Nasa bagong shop tayo at may magandang balita ako. Kahit may Escalade, kasya pa rin dahil malaki ang kotse ko at maliit ang isa. Mukhang kasya pa rin ako dito kahit may nakaparadang kotse. Kaya okay na yan. Sa ngayon, ilalagay ko muna ang unang kotse sa sulok kaya malamang 1, 2. Tingin ko kasya dito ang 4 hanggang 5 kotse, 2 sa harap kaya 6 o 7 kotse lahat. Itatabi natin ang storage sa katabing lugar kaya mga 10 kotse muna ang panimula. Ang Z3 ay kasya hanggang dulo sa likod. Siguro ito na ang pinakamaliit kong kotse, maliban na lang kung golf cart o motorsiklo. Maglalagay ako ng toolbox sa likod. Sa ngayon, kasya ang Z3. Meron akong $650 $600 at 50 na cash. Dahil wala na ang Explorer, wala na rin ang Escalade doon. May bangka at gamit ako sa lumang shop na pinaalisan ako. Na yun lang ako napaalis sa buong buhay ko. Mailalagay ko na yon sa checklist ko. Ayos na. May ipapakita pa ako, tapos alis na tayo dito. Kakatapos ko lang makipag-usap sa insurance agent ko tungkol sa pagkuha ng insurance. Paalala ito sa gustong kumuha ng dealer's license. May kaibigan akong dealer. Tinanong ko lang siya kung sino ang insurance agent niya. Hindi lahat ng insurance agent ay may umbrella policies o insurance para sa car dealership. Kaya baka kailangan mo pang maghanap para sa surety bonds at insurance mo. Kumuha ako ng numero mula sa kaibigan ko, tinawagan ko siya, humingi ako ng quote. Hinihintay ko pa ang sagot. Sobrang mahal ang insurance dito sa Florida. Hindi ko na kaya. Ayoko maghintay, malaman ko magkano gastos nito kumpara sa dati kong binabayaran sa New Hampshire. Dahil dati na ako may insurance at nagkaroon ng car dealership, dapat mas mababa ang premium ko. Sana nga. Dahil dyan, ito ang susunod nating video series. Ito ang tinatawag kong Murder Condo. Nabili ko ang lugar na ito sa foreclosure auction. Binili ko ito sa halagang katumbas lang ng mga hindi na bayarang bayarin sa HOA kasi may malaking utang sila sa HOA dues. Buong kwento, 2 kwarto, opisina, kompletong banyo, laundry room at kusina na may granite na mesa at mga kasangkapan. Hindi ganito ang itsura nito noon, may gamit pa ng iba dito. Mga sapatos mula dekada 40, tingin ko may petsa pa ito sa isang bahagi. Yung iba sa mga sapatos na ito ay may petsa. Tingnan natin dito, 1936. At pagkatapos, tulad ng iba't ibang mga lumang bagay, kasama na ang mga unang edisyon ng libro na sa tingin ko ay naipakita ko na sa ibang mga video. Sa ibaba, may baul na kayamanan na nahanap namin sa storage room.
Kaya pagdating sa lisensya ng dealer, makikita mo na hindi ito mabilis na proseso. Alam ko namang hindi ito magiging mabilis. Karaniwan, 70 araw ito. Kung ikaw ay maagap at agad mong natatapos ang mga kailangan, karaniwan itong 70 araw. Simula hanggang matapos, hanapin mo ang lokasyon mo, kunin lahat ng kailangan, ayusin lahat ng detalye at pagkatapos ay isumite ang iyong aplikasyon. Hintayin mong maaprubahan ng estado, kunin ang lisensya, dumaan sa klase at kunin ang plaka. Malamang mas tatagal pa dahil naantala ako. Kung magsisimula ako ulit na yon, dapat mga 2 hanggang 3 buwan lang. Idagdag mo yung 2 buwan na yon, pwedeng umabot ng 5 hanggang 6 na buwan, mula simula hanggang matapos. Sabi ko, matatapos ko ito bago matapos ang taon. Pero ngayon ay kalagitnaan na ng Nobyembre, kaya sana mga unang bahagi ng unang quarter ng susunod na taon. Mayroon na kaming lisensya ng dealer, naitayo na namin ang Flying Wheels Auto Sales na itatag na sa Florida, may lisensya ng dealer sa Florida at mga plaka ng Florida. Tapos na ang lahat ngayon. Hindi ko pa nasabi sa iyo kung bakit tinatawag kong murder condo ang lugar na ito. At totoo yon, hindi yon pagmamalabis. Kaya yon ang susunod nating serye. Ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari dito. Lumipat na kami sa bahay na na-foreclose. Maraming trabaho yon. Hanggang ngayon, marami pa rin kailangan gawin. Gumawa ako ng video tungkol sa hindi pagkakaroon ng mga bintana. 7 buwan na, hindi ko pa rin nakuha ang $10,000 na deposito at wala pa ring mga bintana. Mahal ko ang bahay at ang equity na nakuha ko rito, pero iniwan ko ang bagong bahay na walang sakit ng ulo. Lumipat ako sa proyektong inuubos ang weekend at gabi ko. Salamat sa panonood. Alam ko na mahaba ang video na ito, pero gusto kong bigyan kayo ng update tungkol sa aking car dealership. Pwede ba tayo magsimula ng car dealership na mas mababa sa $5,000? Hindi ko pa naabot ang threshold kaya kaya ko pa ngayon. Pero hindi pa natin alam kung magkano ang premium ng insurance natin. Salamat sa panonood. Magkikita-kita tayo ulit. Magkaroon kayo ng magandang araw. Paalam.